Ang video tutorial pong ito ay para sa supervisor kung paano gamitin ang LDNA tool. First, open po natin yung LDNA tool na ipinasa sa atin ng assessee. Click Enable the Content. Note lang po, no, nasa ibang version po ng Microsoft Office, like 2007, kailangan pa po natin i-click yung option, then Enable Content or Enable Editing po. Make sure lang po na naka-enable yung content bago po tayo mag-enter o mag-encode ng mga data. Then, basahin at intindihin po natin itong process and guide page bago po tayo mag-proceed sa paggamit ng tool. Pag okay na po, click LDNA tag sa pinakataas po. Then, click User Login. Type po natin username and password na ibinigay po sa atin ni administrator or ni TS. Then, click drop-down button pag na-type na po natin yung username and password. Then, click supervisor po. Then, click login button. Pag nawala na po yung login window, that means po na successful po, na nakalagin na po tayo. Then, pag may nag-pop up pong error, ibig sabihin po, mali po yung username or password. Then, click na po natin yung assessment form para ma-assess na po natin si assessee. Pagkatapos po natin maklik yung assessment form, ito po yung magpa-pop up. Sundin po natin yung pagkakasunod-sunod ng mga instruction dito sa assessment form. Number 1, click to edit info. Pagka-click po natin ng edit supervisor info, ito po yung magpa-pop up. Fill-upan po natin itong mga kinakailangan na informasyon. Name po. Date of assessment. Then position po. Then division and office or service po. Pag kumpleto na po at na-fill upan na po lahat, click po natin yung submit button. Ito na po yung mga in-encode po nating informasyon. Click plus icon to show detailed description. For example po, sa organizational commitment, click po natin yung plus icon para po makita po natin yung detalyadong description ng mga competencies. Magagamit din po natin ito as a guide sa pag-rate kay assessee. Scroll right lang po natin para makita po natin yung ibang levels. In determining your rating, A, B, C, D, or E, the assessee should be able to demonstrate all the key behavioral indicators listed in the box. For example na lang dito sa organizational commitment, yung rating niya is B dahil may isa siyang hindi kayang ipakita sa level C. Tulad ng hindi niya kayang magpakita ng katapatan sa isang organisasyon. Then pag okay na po kayo dito, click lang po natin yung close button. Ito naman po yung sa pagpili ng rating or level. For example po, sa organizational commitment, click lang po natin yung B. Since B po yung rating niya. Once na mali po kayo nang napindot, click on other circles lang po. Make sure lang po no, na lagi po natin i-save yung file. Pindutin lang po natin yung Ctrl plus S or click File. Then, click Save. Para naman po sa critical incidents, click lang po natin to left and right arrow. Then, may magpa-pop up pong window. Click po natin tong box. Then, dito po natin i-encode yung mga critical incidents. Then, pag na-encode nyo na po, click Enter lang po. Then, dito naman po, kung may comments po kayo para po sa strengths and developmental needs, click lang din po natin yung left and right arrow. Click box, then encode din po.
Then, press enter. Ganon din po sa ibang mga competencies. Same procedure lang din po. Click plus icon. Check po natin yung rating niya. Then, i-close na po natin pag okay na. Select po natin ulit yung rating. Critical incidents po. Encode, enter. Ganon din sa comments. Encode lang po. Then, select or click enter button. Same procedure lang po hanggang technical expertise. Once na kompleto nyo na po itong assessment, make sure lang po na isave po itong file. Click file, then click save or control plus S po. Huwag po nating isi-save as kasi po mag-error po yung tool. Then, pwede nyo na po siyang i-email, pabalik po kay assessee. At mag-schedule po ng meeting para ma-finalize po yung rating para kay assessee.